Sa mata ng mundo, si Jake Villanueva ay isang matagumpay na tao. May sarili siyang kumpanya, may bilyong pera, may kapangyarihan. Pero sa kabila ng lahat ng yun, pakiramdam niya wala siyang direksyon. Araw-araw, pareho lang. Meeting, kontrata, negosyo. Walang saya, walang tunay na koneksyon. Walang taong nagmamahal sa kanya nang hindi dahil sa kanyang pangalan o kayamanan. Isang gabi habang pauwi siya, pinahinto niya ang kanyang driver. Stop the car. Sir? Nagtatakang tanong nito. I said, stop. Bumaba siya ng kotse at naglakad. Walang bodyguard, walang plano. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, gusto niyang maramdaman kung paano maging normal. Sa kabilang dako, si Catherine Formosa ay isang simpleng babae na may malaking puso. Nagtatrabaho siya sa umaga, nagtitinda sa gabi at tumutulong sa kanyang pamilya. Hindi madali ang buhay niya pero pinipili niyang umiti dahil para sa kanya, hindi kailangang maging mayaman para maging masaya. Habang naglalakad si Jake sa isang tahimik na lugar, napaupo siya sa gilid ng kalsada. Pagod, hindi sa katawan kundi sa puso. At doon siya nakita ni Catherine. Kuya, okay lang po ba kayo? Tanong niya habang hawak ang maliit na paper bag ng pagkain. Tumingin si Jake at sa simpleng tanong na yun, parang may bumalot na init sa kanyang dibdib. I'm just tired. Sagot niya, ngumiti si Catherine. Pareho pala tayo. Umupo siya sa kanyang tabi at iniabot ang pagkain. Hati tayo? Nagulat si Jake. Why? Kasi mas masarap kumain kapag may kasama. Tahimik silang kumain. Walang tanong, walang pakilala. Pero sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Jake ang kapayapaan. Anong pangalan mo? Jake. Ako si Catherine. Ngumiti siya ng simple, totoo at walang halong pagpapanggap. Bakit ka naman malungkot, Jake? Napaisip siya. Maraming dahilan, pero hindi niya alam kung paano ipaliwanag. Hindi ko alam kung anong kulang Pero parang may kulang. Tumango si Catherine. Alam mo, minsan hindi pera at tagumpay ang kulang. Kung hindi, Puso. Napatingin si Jake sa kanya. paano kung hindi mo na alam kung paano magmahal? Ngumiti si Catherine. Natuto ka dati, di ba? Oo. Di kaya mo ulit. Hindi niya alam kung bakit, pero tumatak ang mga salitang yon kay Jake. Parang may gumising sa kanyang loob. Kinabukasan, bumalik siya sa lugar na yon at nandun muli si Catherine. Doon nagsimula ang kakaibang pagkakaibigan. Araw-araw silang nagkikita. Hindi alam ni Catherine na bilyonaryo si Jake at hindi rin sinabi ni Jake na sa unang pagkakataon may taong tumingin sa kanya bilang isang simpleng tao, hindi bilang mayaman. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Jake ang buhay ni Catherine. Kung paano siya magsakripisyo, kung paano siya ngumiti kahit pagod, kung paano siya tumulong sa iba kahit siya mismo ay kulang. At doon niya na-realize, ganito pala ang tunay na yaman. Isang araw, tinanong niya si Catherine. Kung bibigyan ka ng pagkakataong maging mayaman, tatanggapin mo ba? Ngumiti ang dalaga. Depende. Depende sa ano? Kung mawawala ba kung sino ako? Natigilan si Jake dahil yun mismo ang nangyari sa kanya. Nawala ang sarili niya kapalit ng tagumpay. Pero isang araw, habang masaya silang nag-uusap, may dumating na itim na sasakyan. Bumaba ang kanyang assistant. Sir Jake, we've been looking for you everywhere. Nanlaking mata ni Catherine. Sir Jake? Natahimik lamang si Jake. Hindi niya na maitago.
I'm sorry. Hindi ko sinabi. Bilyonaryo ka? Tumango si Jake at sa unang pagkakataon, nakita niyang sakit sa mga mata ng babaeng nagbigay sa kanya ng liwanag. Akala ko pareho lang tayo. Mahina niyang sabi. Mas masakit yon kaysa sa anumang insulto. At doon nagtapos ang araw na yon na may lamat na sa pagitan nila. Hindi naging madali para kay Catherine Formosa ang kanyang nalaman. Sa buong gabi hindi siya nakatulog. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga sandaling magkasama silang dalawa ni Jake. Ang mga tawanan, ang simpleng pagkain sa tabi ng kalsada, ang mga usapang walang halong yabang. Pero ngayon, lahat ng niyo'y parang isang kasinungalingan. Kinabukasan maaga siyang pumasok sa cafe. Tahimik siya, hindi tulad ng dati na palangiti at masigla. Kathy, okay ka lang? Tanong ng kanyang katrabaho. Ngumiti siya pero pilit. Oo, pagod lang. Pero ang totoo, mas pagod ang puso niya kaysa katawan niya. Samantala, sa loob ng isang malaking opisina na puno ng salamin at ilaw, tahimik na nakatayo si Jake. Sa harap niya ang kanyang assistant. Sir, may important meeting po kayo in 10 minutes. Hindi siya sumagot. Ang nasa isip niya si Catherine. Ang paraan ng pagtingin ito sa kanya kagabi, para bang nawalan siya ng karapatan. Cancel it. Bigla niyang sabi. Sir? Cancel all my meetings today. Nagulat ang asistante. Hindi yun ang ugali ni Jake, pero wala siyang nagawa. Mabilis na umalis si Jake at sa loob ng ilang minuto, narating niya ang cafe kung saan nagtatrabaho si Catherine. Pagpasok niya, nakita niya ito agad. Nakatayo sa counter, tahimik, ibang aura. Hindi tulad ng babaeng nakilala niya. Catherine. Tawag niya. Dahan-dahang tumingin si Catherine at sa sandaling yon, wala na ang init sa kanyang mga mata. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. Masakit yun para kay Jake. Gusto kitang makausap. Wala na tayong dapat pag-usapan. Please, kahit sandali lang. Napapikit si Catherine. Hindi niya alam kung bakit pero kahit nasasaktan siya, hindi niya kayang tuluyang iwasan si Jake. Lumabas sila ng cafe, tahimik, hanggang sa hindi na nga nakatiis si Jake. I'm sorry. Hindi ko sinabi kung sino ako. Tumingin si Catherine sa kanya. Bakit hindi? Hindi siya agad nakasagot. Dahil natakot ako. Natakot ka sa ano? Na kapag malaman mo, magbago ang tingin mo sa akin. Natawa si Catherine pero may halong sakit. Tama ka. Natahimik si Jake. Jake, alam mo ba kung bakit ako nasaktan? Hindi dahil mayaman ka, kundi dahil hindi ka naging totoo sa akin. Sa mundong ginagalawan ko, sanay ako sa hirap. Sanay ako sa totoo. Pero ikaw, hindi ko alam kung alin sa iyo ang totoo. Gustong lumapit ni Jake pero umatras si Catherine. Catherine, please. Lahat ng sinabi ko sa iyo, lahat ng ramdaman ko, totoo yun. Tumulo ang luha niya. Pero paano ko paniniwalaan? Natahimik si Jake at sa unang pagkakataon, wala siyang naisagot. Mas mabuti pa siguro na dito na lamang tayo magtapos. Parang tumigil ang mundo ni Jake sa narinig. Hindi ko kaya. At ako, kailangan kong kayanin. At sa pagkakataong yon, si Catherine ang umalis. Iniwan si Jake na ngayon lamang nakaramdam ng gantong sakit. Hindi niya akalaing darating ang araw na may isang taong mas mahalaga pa sa lahat ng kanyang pera. Lumipas ang mga araw, hindi na bumalik si Jake sa cafe. Pero hindi ibig sabihin noon ay nakalimutan niya si Catherine. Sa bawat meeting, sa bawat kontrata, sa bawat gabi, si Catherine pa rin ang nasa kanyang isipan.
Samantalang si Catherine naman ay pilit na nagpapatuloy. Ngumingiti, nagtatrabaho. Pero tuwing mag-isa siya, hindi niya mapigilan ang sarili niyang maalala si Jake. Bakit kasi kailangan mo magsinungaling? Bulong niya. Isang gabi, pauwi siya. May nakita siyang matandang lalaki na hirap maglakad. Walang pagdadalawang isip, tinulungan niya ito. Salamat, Iha. Ngumiti si Catherine. Walang anuman po. Sa di kalayuan, may isang sasakyang nakahinto. At sa loob nito, nakatingin si Jake. Tahimik niyang pinagmamasdan si Catherine. Kung paano ito tumulong, kung paano ito ngumiti sa iba. Kahit siya mismo'y nasasaktan. Napapikit si Jake. Ganto ka pa rin. At doon niya na-realize na hindi sapat ang sorry. Hindi sapat ang paliwanag. Kailangan niyang patunayan na kaya niyang magbago. Lumipas ang ilang araw na hindi na nagkita sina Catherine Formosa at Jake Villanueva. Pareho silang nagpapatuloy sa kani-kanilang mundo, pero pareho ring may kulang. Sa cafe, tahimik lamang si Catherine habang naglilinis ng mesa. Hindi na siya kasing saya tulad ng dati. Cathy, parang may iniisip ka na naman ah. Sabi ng kanyang katrabaho. Ngumiti siya pero pilit. Wala to, pagod lang. Pero ang totoo, may iniwan si Jake sa puso niya na hindi niya maalis. Habang papauwi siya isang hapon, may napansin siyang isang lalaking nakatayo sa tapat ng kanilang bahay. Naka-formal ito, mukhang hindi tagaruan at parang hinihintay siya. Catherine Formosa? Nagulat siya. Opo, sino po kayo? Ngumiti ito ng bahagya. Ako si Mr. Alvarez. May kailangan lang akong sabihin sa iyo. Kumunot ang noo ni Catherine. Hindi po kita kilala. Pero kilala kita. Paano? Dahan-dahang nilabas ng lalaking isang lumang envelope. At panahon na para malaman mo ang totoo tungkol sa pamilya mo. Pamilya ko? Sa loob ng kanilang maliit na bahay, tahimik na nakaupo si Catherine habang hawak ang envelope. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan to. Sa loob, isang lumang litrato. Isang babaeng kamukha niya at isang batang lalaki. Ang babaeng yan, ang nanay mo. Pero matagal na siyang patay. Hindi. Hindi yun ang buong katotohanan. Ang pamilya mo, hindi sila simpleng pamilya. Isa silang kilalang angka noon. Mayaman, makapangyarihan, pero nasira lamang dahil sa isang trahedya. At anong kinalaman ko doon? Ikaw ang nawawalang tagapagmana. Napaatras siya at gulat na gulat sa mga nalaman. Hindi, imposible. Lumaki ka sa hirap dahil itinago ka. Para protektahan ka. Dooy biglang pumasok sa isip niya ang lahat. Kung bakit parang may kulang sa kanyang pagkatao. Kung bakit wala siyang masyadong alam tungkol sa kanyang nakaraan. Pero bakit nga niyo lang sinabi? Dahil ngayon, may naghahanap na sa'yo. May naghahanap sa akin? Sino? At konektado siya sa lalaking kilala mo. Si Jake? Tumango ito. Hindi lang simpleng pagkikita ang nangyari sa inyo. May dahilan kung bakit kayo pinagtagpo. Hindi makapaniwala si Catherine. Samantala, sa loob ng opisina ni Jake, hawak niya ang parehong litrato. Pero ngayon, alam niya na ang lahat. Sir, sigurado po ba kayo? Tanong ng kanyang assistant. Tumango si Jake. Si Catherine. Siyang nawawalang tagapagmana ng Formosa Group. Pero sir, ibig sabihin... Ibig sabihin, siya ang susi para makuha kong kumpanyang yun. Pero hindi niya natapos ang sasabihin dahil sa puso niya may ibang dahilan. Napapikit si Jake. Hindi ko alam kung anong unahin ko. Ang negosyo ba?
O siya, Kinagabihan, hindi mapakali si Catherine. Ang dami niyang nilaman sa isang araw. Hindi niya alam kung alin ang paniniwalaan. At sa gitna ng kanyang pag-iisip, may kumatok sa pintuan. Kinabahan siya. Dahan-dahan siyang lumapit at nang buksan niya ay napatigil siya. Si Jake yun. Tahimik silang nagkatinginan pero ngayon, iba na ang lahat. alam mo na, di ba? Mahinang sabi ni Jake. Nanggilid ang luha ni Catherine. Ginamit mo lang ba ako? Hindi. Pero alam mo kung sino ako. Lahat ng to, hindi aksidente. Di ba? Catherine, Lumayo ka sa akin. Mas masakit ngayon dahil hindi lang puso ang nasira kundi pati tiwala. At sa gabing yun, hindi lamang lihim ang nabunyag, kundi ang katotohanan na ang pag-ibig nila ay nagsimula sa isang kasinungalingan. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw para kay Catherine Formosa. Simula nang malaman niyang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao, na siya pala'y isang nawawalang tagapagmana, para bang nagbago ang lahat. Pero mas mabigat pa roon, ang katotohanang alam na yun ni Jake Villanueva mula pa lang sa simula. Hindi na siya pumasok sa cafe. Hindi dahil tinamad siya, kundi dahil hindi niya nakilala ang kanyang sarili. Ako ba talaga to? Bulong niya habang nakatingin sa salamin. Ang simpleng Catherine na kilala niya, unti-unting nawawala. Samantalang sa mundo ni Jake, tuloy pa rin ang lahat. Meetings, business deals, pero hindi na siya ganun ka-focus. Sa bawat sandali, mukha ni Catherine ang bumabalik sa kanyang isipan. Sir, ready na po ang contract. Sabi ng kanyang legal advisor. Tahimik si Jake habang tinitingnan ng dokumento. Ito ang kontrata para sa pagkuha ng kontrol sa Formosa Group, ang kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni Catherine. At ang tanging paraan para makumpleto to ay si Catherine mismo. Once she signed this, you will gain full authority over the company. Napapikit si Jake. Ito na ang matagal niyang plano. Ito ang dahilan kung bakit niya hinahanap si Catherine. Pero ngayon, hindi na ganun kasimple. Prepare everything. Malamig niyang sabi. Pero sa loob niya, may labang nangyayari. Isang hapon, dumating si Mr. Alvarez sa bahay ni Catherine. Catherine, kailangan mong sumama sa akin. Saan po? Sa tunay mong mundo. At sa unang pagkakataon, nakapasok si Catherine sa isang marangyang mansyon. Malaki, tahimik, at puno ng alaala na hindi niya maalala. Dito ka pinanganak. Sabi ni Mr. Alvarez. Napaluha siya, hindi dahil sa saya, kundi dahil pakiramdam niya ay hindi siya kabilang. Hindi ito ang buhay ko. Pero ito ang para sa'yo. Kinagabihan, may dumating na bisita at hindi niya inaasahan kung sino. Walang iba kundi si Jake. Nang magkatinginan sila, ramdam agad ang bigat ng pagitan nila. Anong ginagawa mo dito? May kailangan tayong pag-usapan. Wala na. Inilabas si Jake ang isang folder. Please, pakinggan mo muna ako. Ayaw man niya, pero tinanggap pa rin ni Catherine ang folder. Dahan-dahan niya yung binuksan at nakita niya ang isang kontrata. Kapag pinirmahan mo yan, mababalik sa iyong lahat ng karapatan mo bilang tagapagmana. At kapalit? Gusto mong kunin ang kumpanya? Hindi sumagot si Jake, pero sapat na yon. Natawa si Catherine, pero may luha. Ganito palang totoo mong pakay. Catherine, hindi ganun kasimple. Hindi! Lahat ng ginawa mo, lahat ng sinabi mo, para lang dito? Hindi makatingin si Jake dahil alam niyang may katotohanan yun. Pero hindi yun ang buong kwento. Umirma ka man o hindi, nasa iyo pa rin ang desisyon. Napatingin si Catherine sa kontrata. Isang pirma lang,
magbabago ang buhay niya. Pero kapalit, ang taong minahal niya. Lumipas ang ilang oras, mag-isa si Catherine sa loob ng kwarto. Hawak ang ballpen, nakatitig sa kontrata. Kung pipirma ako, mawawala ba ako? Naalala niyang sinabi niya dati kay Jake. Kung mawawala kung sino ako, ayoko. Napapikit siya. Hindi ako pera. Hindi ako pangalan. Hindi ako kumpanyang to. Dahan-dahan niyang ibinaba ang ballpen. At sa sandaling yon, pinili niya ang sarili niya. Kinabukasan, hinarap niya si Jake. Hindi ako pipirma. Sigurado ka? Oo, mas pipiliin kong manatiling ako kaysa maging mayaman, pero hindi ko kilala ang sarili ko. Tahimik si Jake at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng paghanga na mas malalim pa sa pag-ibig. Ganto ka pala talaga. Bulong niya. Ngumiti si Catherine kahit masakit. Paalam, Jake. At muli, iniwan siya ni Catherine. Pero ngayon, hindi na siya mahina. Tahimik ang umaga sa mansyon ng mga Formosa. Pero sa katahimikan yun, may paparating na unos. Mag-isa si Catherine Formosa sa hardin, nakaupo sa isang lumang bangko. Hawak niyang isang tasa ng tsaa, pero hindi niya ito iniinom. Malalim ang iniisip niya. Hindi niya akalaing darating siya sa puntong kailangan niyang piliin ang yaman o sarili. At pinili niya ang kanyang sarili. Pero bakit parang mas mabigat pa rin? Ma'am Catherine? Tawag ng isang kasambahay. May bisita po kayo. Napakunot ng kanyang noo. Hindi ako tumatanggap ng bisita. Ay, importante daw ho. Dahan-dahan siyang tumayo at sa pagpasok niya ng sala, napatigil siya. Isang lalaking nakaitim na sutang nakaupo. Tahimik pero ramdam ang kapangyarihan. Matagal kitang hintay, Catherine. Hindi kita kilala. Ngumiti ang lalaki. Pero kilala kita. Biglang kinabahan si Catherine. Ako si Victor Salazar. At sa pangalan yon, parang may kung anong bumigat sa hangin. Anong kailangan mo? Tumayo si Victor. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Gusto ko ang Formosa Group. Nanlaking mata ng dalaga. At ikaw ang tanging susi. Samantala, sa opisina ni Jake Villanueva, may natanggap siyang tawag. Sir, problema po. Si Victor Salazar, bumalik na po ng bansa. Biglang napatayo si Jake. Imposible. Sir, confirm po. At nakipagkita na po siya kay Catherine. Nanlamig ang katawan ni Jake. Darn it. Alam niya kung sino si Victor. Hindi lamang to isang simpleng negosyante. Isa itong mapanganib na tao na kayang gawin ng lahat para sa kapangyarihan. At hindi siya titigil. Agad niyang kinuha ang susi ng kotse. Sa mansyon, tahimik ang harapan ni Catherine at Victor. Hindi ako papayag. Matapang na sabi ni Catherine. Ngumiti si Victor. Hindi ka pa tapos makinig. Lumapit to at inilapag ng isang larawan sa mesa. Nanlaking mata ni Catherine. Isang litrato ng kanyang ina. Alam mo ba kung paano siya namatay? Kasalanan ng pamilya mo at ng kumpanyang yun. Hindi totoo yan. Totoo. Sigaw ni Victor. Natahimik ang buong kwarto. Ang Formosa Group, hindi lamang negosyo. Isa itong malaking kasinungalingan. At ikaw ang magtatapos sa lahat. Biglang bumukas ang pinto. Lumayo ka sa kanya. Pareho silang napalingon. Si Jake, galit at handang lumaban. Jake. Ngumiti si Victor. The billionaire. Lumapit si Jake at
Tumayo sa harap ni Catherine. Pinoprotektahan siya. Hindi ka dapat nandito. Malamig niyang sabi kay Victor. Hindi rin dapat ikaw. Nagkatinginan ng dalawang lalaki, punong-puno ng tensyon. Hindi mo siya makukuha. Sigurado ka ba? Biglang may mga lalaking pumasok. Nakaitim, nanlaking mata ni Catherine. Jake! Pero huli na. Hinablot siya ng isa sa mga lalaki. Bitawan niyo ako! Sigaw niya. Lumaban si Jake. Sinuntok ng isa. Tinulak ang isa pa. Pero mas marami sila. Catherine! Sigaw niya habang pilit siyang kingakaligad palabas. Nagtamang mata nilang dalawa ni Jake. Takot at pag-asa. Jake! Tulungan mo ako! Parang durog ang puso ni Jake. At sa isang iglap, nawala na siya. Tahimik ang buong mansyon. Napaupo si Jake sa sahig. Hingal, galit at puno ng pagsisisi. Hindi kita naprotektahan. Dahan-dahan siyang tumayo at sa kanyang mga mata may ibang Jake na. Hindi na ang malamig na bilyonaryo kundi isang lalaking handang gawin ang lahat para sa babaeng mahal niya. Madilim, malamig at tahimik. Iyon ang bumungod kay Catherine Formosa nang siya'y magising. Nakatali ang kanyang mga kamay. Nakaupo siya sa isang silya sa loob ng isang lumang bodega. Walang bintana. Tanging isang ilaw na nakasabi sa kisame ang nagbibigay liwanag. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ng takot. Hindi ako matatakot. Bulong niya sa kanyang sarili. Nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Victor Salazar. Magandang umaga, Catherine. Tumingin siya ng diretso. Anong gusto mo? Ngumiti si Victor. Simple lang. At nasabi ko na sa'yo. Gusto ko ang Formosa Group. Hindi ako papayag. Matapang ka? Katulad ka rin ng nanay mo. Katulad ako ng nanay ko. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Victor. At oras na para malaman mo ang buong katotohanan. Samantala, sa isang lihim na lugar, abala si Jake Villanueva. Nakaitim na damit, may hawak na barel at may kasamang ilang taong pinagkakatiwalaan niya. Locator, kahit anong mangyari hanapin niyo siya. Sir, delikado po si Victor. Hindi lang po ito simpleng rescue. Hindi natutungkol sa negosyo. Buhay niya nang nakataya. Sa bodega, tahimik pa rin si Catherine habang nakikinig kay Victor. Ang pamilya mo hindi inosente. Hindi totoo yan. Makinig ka muna. Ang Formosa Group ay nagsimula bilang isang maliit na kumpanya. Pero lumaki to dahil sa mga illegal na gawain. Smuggling, corruption at panlilin lang. At ang nanay mo, gusto niyang itigil yun. Pero pinatahimik siya. Parang gumuho ang mundo ni Catherine. Hindi totoo. Pero totoo. Lumapit si Victor. At alam mo kung sinong may kagagawan? Si Jake Villanueva. Hindi siya ganun. Sigurado ka ba? Sa kabilang banda, nakatanggap si Jake ng impormasyon. Sir, may lead na po sa isang abandonadong warehouse sa pier. Let's move. Agad siyang sumakay ng sasakyan. Habang papunta siya, paulit sa isip niya ang mukha ni Catherine. Hold on, darating ako. Sa loob naman ng bodega, tulala lamang si Catherine. Hindi ako naniniwala. Hindi mo kailangang maniwala. In a few hours, pipirma ka sa kontrata. At kapag nangyari yon, anong mangyayari? Matatapos ang lahat. Natigil to sa pagsasalita nang bigla silang may narinig ng ingay sa labas. Sir, may paparating! Sigaw ng isa niyang tauhan. Ngumiti si Victor. Dumating na pala ang bayani mo.
Pumutok ang pinto at sumugod si Jake. Catherine! Nanlaki ang mata ni Catherine. Jake! Nagkagulo ang lahat. Barilan, sigawan, takbuhan. Lumaban si Jake. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban. Pero si Victor, nakatingin lang. At last, nagkita na tayong muli. Bitawan mo siya. Kapag pumirma siya, hindi mangyayari yan. Ngumiti si Victor. Sabihin mo muna sa kanyang totoo. Napatigil si Jake. Unti-unting tumingin si Catherine sa kanya. May luha, may takot. Jake, totoo ba? Hindi siya makasagot agad. At ang katahimikan ang naging sagot. Napaluha si Catherine. May kinalaman ka ba sa pagkamatay ng nanay ko? At ang kumpanya, lahat ng yon, totoo ba? Oo. Isang salita ang sumira sa lahat. Napaupo si Catherine. Pero hindi ganun ang buong kwento. Huwag na! Mas masakit yon kaysa pagkakadukot niya. Akala ko ikaw ang tutulong sa akin. Pero ikaw pa pala ang dahilan. Ngumiti si Victor. Perfect! At sa sandaling yon, hindi na lamang buhay ang nakataya, kundi ang puso ni Catherine. Nagmistulang tahimik ang buong bodega, hindi dahil wala ng ingay, kundi dahil mas malakas ang sigaw ng katotohanan. Nakatayo si Catherine, nanginginig, puno ng luha ang mga mata. Sa harap niya, si Jake Villanueva. At sa pagitan nila, isang katotohanang sumira sa lahat. Bakit? Hindi ko ginusto yun. Pero nangyari pa rin. Akala ko ikaw yung taong magliligtas sa akin. Pero ikaw pa rin dahilan kung bakit nasira ang pamilya ko. Catherine, makinig ka. Huwag na. Lahat ng pinaniniwalaan ko tungkol sa iyo, kasinungalingan pala. Kung may kasalanan ako, handa akong pagbayaran yun. Pero hindi kita ginamit. Hindi na mahalaga yun. Sa gilid, tahimik namang nakatingin si Victor. Napangiti siya. Ay. Ang ganda ng eksena. Bigla siyang pumalakpak. Pero tapusin na natin. Naglabas siya ng baril at tinutok kay Catherine. Nanlaking mata ni Jake. Pipirma siya o mamamatay siya? Natahimik ang paligid. Tumingin si Catherine kay Jake. Sa kabila ng sakit, may natitira pa ring damdamin. Kung pipirma ako, titigil ka ba? Depende kung susunod ka. Dahan-dahang lumapit si Catherine sa mesa. May kontrata, may ballpen. Pero bago pa niya mahawakan, may humawak sa kanyang kamay. Si Jake. Huwag. Hindi ko hahayang muna ka dahil sa kasalanan ko. Pero Jake, enough. At sa sandaling yun, gumawa si Jake ng desisyon. Dahan-dahan siyang humarap kay Victor. Palayain mo siya. Kapag pumirma siya, hindi. Ako ang kunin mo. Nanlaking mata ni Catherine. Jake, hindi. Kung kapangyarihan ang gusto mo, kaya kitang tulungan. May mas halaga ako kaysa sa kanya. Jake, bakit? Bulong ni Catherine. Dahan-dahan siyang tumingin sa kanya. At first, akala ko negosyo lang ang lahat. Pero nagkamali ako. Mas mahalaga ka, Catherine. Kung kailangan ko mawala para maging malaya ka, handa ako. Ang drama naman. Fine. Itinaas siyang baril. Magpalitan na kayo. Lumapit si Jake at habang pinapakawalan si Catherine, lumapit siya kay Victor. Jake! Sigaw ni Catherine pero huli na. Hinablot si Jake ng mga tauhan ni Victor at tinutukan ng baril. Sumigaw si Catherine. Ngayon masaya na ako. Pero sa sandaling yun, may narinig na sirena. Mga pulis. Nagkagulo. Sir, we need to go.
Sigaw ng tauhan ni Victor. Ngumiti siya kay Jake. Hindi pa ito tapos. At sa isang iglap, umalis sila kasama si Jake. Natahimik ang paligid. Naiwan si Catherine ligtas pero wasak. Napaupo siya sa sahig. Ngayon niya lamang naintindihan na ang lalaking akala niya sumira sa kanya ay siya ring handang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Tahimik ang umaga pero sa puso ni Catherine Formosa walang katahimikan. Nakaupo siya sa loob ng mansyon. Ang lugar na dati hindi niya kinikilala bilang tahanan. Ngayon mas lalo niyang naramdaman na hindi siya kabilang. Hawak niyang isang maliit na bagay. Ang lumang papel na minsang binigay sa kanya ni Jake. May nakasulat doon. Hindi lahat ng pagkakamali ay katapusan. Minsan itong simula ng pagbabago. Napapikit si Catherine. Tumulo ang kanyang luha. Jake, nasan ka na? Bulong niya. Ngayon niya lang lubos na naintindihan ng lahat. Oo, may kasalanan si Jake Villanueva. Oo, may bahid ng kadiliman ng kanyang nakaraan. Pero pinili niyang magbago. Pinili niyang ipaglaban siya. At higit sa lahat, pinili niyang isakripisyo ang kanyang sarili. Pero hindi pa huli ang lahat. Bigla siyang tumayo, punong-puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Hindi ako papayag na matapos to ng ganito. Sa kabilang banda, sa isang lihim na lugar, nakakadena si Jake. Duguan ng labi, sugatan ng katawan, pero matatag pa rin. Akala mo matatakot ako? Mahina niyang sabi. Tumawa si Victor. Hindi kita kailangang takutin. Kailangan ko lamang hintayin na may dumating para sa'yo. At tama nga siya dahil sa parehong oras, paparating na si Catherine kasamang mga pulis. Sigurado ka ba rito? Tanong ng isang opisyal. Tumango si Catherine. Kailangan ko siyang iligtas. Pagdating nila sa lugar, tahimik pero ramdamang panganib. Stay behind us. Sabi ng pulis, pero hindi sumunod si Catherine. Hindi, kailangan niya ako. Biglang pumasok ang mga pulis. Nagkagulo ang lahat, sigawan, takbuhan, putukan. Sa loob, narinig ni Jake ang ingay. At sa gitna ng kaguluhan, may isang boses siyang narinig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Catherine? Tumakbo si Catherine papunta sa kanya. Jake! Pagkakita niya sa kalagayan nito, hindi niya napigilan ng sarili. Anong ginawa nila sa'yo? Ngumiti si Jake kahit mahina. Bakit ka nandito? Dahil mahal kita. Too late na ba? Dahan-dahang umiling si Jake. Hindi kailanman. Pero sa sandaling yon, may isang boses mula sa likod. Oh, ang sweet naman. Pareho silang napalingon. Si Victor iyon may hawak na baril at tinuto kay Catherine. End of story. No! Sigaw ni Jake. At sa isang iglap, tumayo siya't hinarangan si Catherine. Tumama ang bala kay Jake. Bumagsak siya. Hindi pwede. Hindi mo ako pwedeng iwan. Hindi kita iiwan. Patawad sa lahat. Walang patawad. Lalaban tayo ng magkasama. Sa likod, naaresto si Victor. Pero hindi na yun mahalaga. Dahil ang laban ngayon ay para sa buhay ni Jake. Sa ospital, tahimik. Naghihintay si Catherine sa labas ng operating room. Nanginginig, nagdarasal. Lord, huwag mo siyang kunin. Hindi pa po tapos ang kwento namin. Lumipas ang ilang oras, lumabas ang doktor. Dok, kamusta siya? He's alive. Napaluha si Catherine. Salamat naman kung ganun. Pagkalipas ng ilang araw, nagising si Jake at ang unang nakita niya, walang iba kundi si Catherine. Hi.
Ay, Hindi ka umalis. sabi ko sa'yo, di ba? Hindi kita iiwan eh. Lumipas ang mga buwan eh. Hindi na bumalik si Jake sa dati niyang buhay. Iniwan niyang madilim na bahagi ng kanyang nakaraan. At kasama si Catherine, sinimulan nila ang bagong buhay. Hindi bilang bilyonaryo at tagapagmana, kundi bilang dalawang taong natutong magmahal ng totoo. Natutunan nilang hindi hadlang ang nakaraan para sa bagong simula. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapabago sa tao. Ang pinakamalaking lihim ay hindi pera o kapangyarihan, kundi ang pusong handang magmahal at magpatawad. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod muli.